Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And then guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng Facebook ko. Ayan, message nyo na lang ako guys. And guys, ayan, pwede rin kayong mag-subscribe sa akin sa kabila kong channel, sa Jade Diaries. Ayan, para maka 100k subscribers na tayo doon. And yes, para magkaroon na tayo guys ng silver button. Okay, so ayan. Tignan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Kaninong love reading? Meron tayong The Runner. Naku guys. Yung mga nandito, no, malakas yung energy na mukhang tinakbuhan ka nitong person mo. Oo. Runner in codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. So ito guys, trigger warning. May mga nakikita ako dito na possible na masyado kang naging dependent dun sa person mo. Okay, like, feeling niya naging toxic ka, parang nandun sa point na nagiging mahigpit, hindi na nakahinga, nasakal doon sa relationship, like lagi nagsiselos, lagi nakikipaghiwalay, lagi makikipagbalikan. So, paulit-ulit na scenario na parang napaka-toxic. So, ayan. Dahil sa ganong behavior, ano yung nangyari? So, kung hindi ka naman ganon, I think hindi mo reading itong masasagap natin. Okay? Para lang to sa mga naging toxic doon sa mga partner nila. Kaya itong person na to, tumakbo to palayo. Mas pinili niyang pakinggan yung sarili niya kung bakit siya umalis doon sa sitwasyon. And napakalinaw ng pinapakita sa akin dito guys, na napagod itong person na to. Nandun na siya sa point na parang gusto niyang habulin yung dati niyang buhay. Okay, may nahal ka naman ng person mo, pero mas malinaw kasi pinakita na hindi nyo na nakikilala yung isa't isa. Parang ikaw nakakalimutan mo na rin kung sino ka at kung ano yung goal mo sa buhay. Yung person mo sobrang limit na rin yung mga galaw niya. Nandun na rin sa point na parang hindi na rin siya makagalaw. Oo, ganun yung pinapakita. Hindi na rin siya makagalaw sa sarili niya kasi dumedepende na rin siya sa mga decision mo. Okay? So, pwede kasi baka may magtanong dito, no? Baka may magsabi na, paano hindi ko gaganyanin? Kasi babaero yan, ganito, ganyan. So, alam mo na ganun yung person mo, bakit ka nag-stay? Diba? Kung masyado ng toxic yung person mo, masyado ng cheater, hindi ikaw ang magpapabago dyan. Yes, mahal ka ng person mo, at kung mahal ka ng person mo, kusang magbabago yan. Pero kung paulit-ulit, guys, na ganun yung ginagawa, ganun yung treatment sa inyo guys ng person mo, nawawala yung respeto, hindi na to guys pang matagalan. Promise. Kung sa inyo lang guys, kung sa inyo lang, okay lang. Okay lang Kung kayong dalawa lang, kung usapan lang to sa'yo at sa person mo. Pero kung magkakaroon kayo ng anak, or kung may mga anak kayo, maawa kayo sa mga anak nyo. Kasi sila yung magsasuffer. Hindi nila deserve yung toxic na desisyon na ginawa ng mga magulang nila. Okay? So, may mga magulang kasi guys na nagiging selfish. And may mga anak na nagre-rebelde. Tapos may mga magulang na hindi nakakaunawa. Bakit ganito yung mga anak nila? Bakit ganito yung pinapakitang behavior? Kasi nakita nila yung pamumuhay sa parents nila. Pero kung maayos talaga yung relasyon, or kung maayos yung pagpapalaki nyo kahit broken family kayo guys, promise. Ako na nagsasabi sa inyo. Napakaswerte nyo sa mga anak nyo. Okay? Naniniwala kayo guys na since nag-decide kayo na magkaroon ng mga anak, ang buhay nyo hindi na para sa iyo yan. Para na yan sa mga anak mo. Okay? So, kaya nga hanga ako sa mga OFW, single parent, no, na mas piniling mag-abroad malayo sa mga anak para lang mabuhay yung mga anak nila. Sobrang salute ako sa inyo guys kasi grabe yung sacrifice na ginagawa nyo. So, by the way, balik tayo dun sa reading. Sinabi ko lang guys, no, kung ano yung mga pwedeng mangyari
And, yes, yung sobrang sakit na nararamdaman mo kung sakaling ma-broken hearted ka, sarilinin mo na lang, no? Meron kasi mga magulang na pag sobrang nasasaktan do sa ginawa ng ex nila, nadadama yung mga anak nila, doon nila na ibubunton, napapabayaan yung mga anak. Kaya sa totoo lang guys, bago mag-anak, pag-isipan yung mabuti kung itutuloy nyo mag-anak, kung kaya nyo bang mahalin yung mga anak nyo na yan. Okay? So, ayun. Pwede rin naman kasi guys na naging magkarelasyon pa lang kayo na itong person na to. And baka wala pa kayo anak or kung may mga anak na kayo. Medyo naging advance lang ako doon sa pangangaral para ma-realize mo kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. Okay? Pero malaki ka na, alam mo na yung gagawin mo na yan. So, tignan pa natin guys. Okay. Kanina itong love reading. Meron tayong kiss on ring. Kiss on a ring, many option decision, unconventional string along one night stand. Okay, so yung iba sa inyo guys, pwedeng wala kayong label, no? Wala kayong title. Kailangan patitulahan mo muna yan kung sa'yo talaga. Okay, pwedeng na-meet mo lang, pwedeng kumikilala ka na rin ng mga bago, ganon. So, medyo pa-demure yung energy na nasasagap ko sa inyo. Pero iba dito guys, ha? Ayan. Parang nagmo-move on and yes, ito yung nagiging way nila. So, may mga tao kasi guys, iba-iba kasi yan eh. Yung iba, hinihil muna nila yung sarili nila. Yung iba naman, mas pinipiling mag-move on muna. Ay, parang same lang yung sinabi ko. I mean, yung iba kasi, mas pinipiling muna nilang i-heal yung sarili nila bago sila pumasok sa relationship. Meron naman nakakahiwalay pa lang, takot nang maiwan, no? Naghahanap agad. So, ano mangyayari? Pag nasaktan ka sa taong yan, double kill ka dyan, di ba? Broken hearted ka na naman. So, ganon. Kailangan tulungan mo muna yung sarili mo na mag-recover. Promise, ano mangyayari ito? Sobrang stress and depressed, no? Ayan, kailangan may mga bagay rin na kino-consider, guys. Tingnan pa natin. So, ito kasi, guys, kiss on the ring. So, may nakikita ko dyan, guys, na pwede walang label, wala pang title. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng kakahiwalay pa lang. Eto, tinakbuhan ka ng person mo, so para makalimutan mo siya, naghanap ka ng iba. Meron ka naging jowa siguro or manliligaw. Pero may nakita kasi ako guys, pwedeng meron ka ng naka one night stand after nyo maghiwalay ng person mo. Hindi lahat hindi lahat. So, baka kasi may magalit. Ayan, hindi tayo guys magpapaka-sugarcoat dito sa ating reading. Ayan, kung ayaw nyo dito sa ganitong klase ng reading, marami tayong tarot reader. Diyan, guys, no, na pwede kayong, alam niyo yun, pwedeng makarelate kayo dun. Okay, so by the way, eto na nga. So, mali kasi yung decision na ginagawa mo dito. Kasi may nakikita kasi ako dito yung person mo, parang naglaylo lang siya. Gusto niya meron kang ma-realize. Then, eto, pwedeng nalaman niya. So, lalong lumala yung sitwasyon. Yun yung ibig ko sabihin. Lalong lumala yung sitwasyon. Tignan natin. Parang may issue pa about my day. May nagma-my day ba dito ng naging issue to? Ninyong dalawa. Passion, insane chemistry, like each other. Ito na nga guys, no? Sobrang pagmamahal. Ang sobrang pagmamahal guys, parang asukal yan eh. 'Di ba? Pag sobrang tamis nyo, nakaka-diabetes. Bawal sa mga diabetic. Ganon. So, isipin nyo na lang guys, yung diabetic parang ano siya, parang yung damdamin nyo masyadong sensitive. Okay, na pagka sobrang tamis, nakakaalo. And pag medyo hindi na guys ganun, pag nawawala na, nililimitahan mo, di ba, parang nakaka-toxic naman siya guys, no? Okay? Parang ang hirap i-limit kasi nasanay kayo sa sweetness. Ganun yung pinapakita sa akin. So, tignan natin. Itong love reading, meron tayong girl talk. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. So, may mga single, possible na twin flame mo yung person mo, kaya nga magka-vibes kayo. Okay, kasi twin flame kayo, guys. Ito ni person, okay?
So, I think ngayon, nag-enjoy ka kasama yung mga friends mo or ito yung mas magandang gawin mo muna. Mag-enjoy ka kasama yung mga friends mo and mag-focus ka sa future mo. Mag-focus ka sa kung ano yung mga kaya mo pang gawin, kung paano mo i-improve yung sarili mo. Okay? Yun muna. Kasi pag okay ka na, mas makakahanap ka ng mas maayos na karelasyon. Hindi yung parang pinilit mo sa sarili mo. Ano mangyayari? Double kill. Hearted ka na nga sa una. Baka masaktan ka na naman ng paulit-ulit. 'Di ba? Hanggang sa parang malanawa ka na kakahanap ng karelasyon. Pero discarte niyo naman yan, guys, kung paano ka naman sa relasyon. Okay? So, tignan natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni person sa'yo? Meron tayong 5 of lightning competition. Diba? Hindi kayo nagkakasundo. Nararamdaman ni person sa'yo, parang lagi kayong kontrapelo sa isa't isa. Parang against kayo sa desisyon ng bawat isa. So, yung person mo, if gusto, ayaw mo ng ganon. Meron kang gustong gawin, ayaw ng person mo. So, ganon walang support. Nakukulangan ako sa support dito sa relasyon na to. So, pag naghihilahan kayo, pababa. Okay, yun yung malinaw na pinapakita dyan. And parang madalas lagi kayo nagtatalo, nadadama yung ibang tao sa paligid nyo. So, pwedeng napupunan nila na parang ang toxic ng relasyon nyo. Okay, kasi ganito kayo. Okay? So, titignan pa natin. Ano yung tingin ni person sa'yo? Yan, guys, pasensya na. May sipon kasi ako. Ayan. So, baka malati na naman tayo, guys, no? Kagaya noon. Hindi makapag-read ng maayos kasi grabe. Okay, so tingnan natin, guys. Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Okay, need. Ano, parang lagi kang, feeling niya lagi kang nangihingi ng atensyon. Pagmamahal. Parang may kulang, no? Parang kang bata na nagde-demand sa nanay mo. Parang ganon. So, feeling ng person mo, ano ba to? May nag-aalaga ba ako ng bata or karelasyon ko to? So, medyo na-toxican siya sa pagiging clingy mo, I guess. Yes. So, ganun kanya nakikita and parang na-fall out of love, guys, no? Na-weirduhan siya sa'yo. Ayan. So, minsan talaga, no? Sabi ko sa inyo, mas okay pa minsan nga, medyo ano hindi showy, pero pag kayong dalawa lang, sweet, ganon. Okay? So, ito guys, parang feeling ng person mo masyadong below the belt na yung mga pinapakita mo sa kanya. Okay, so tignan natin. Ano naman yung ano naman yung plano ni person sa relasyon nyo? Intuition. Pinapakiramdaman ka niyan, iniisip-isip ka niyan. I think kaya niya to ginagawa kasi gusto niya may magbago sa'yo. Okay? Gusto niya, hindi lang siya yung nag-a-adjust or parehas kayo, gusto niya guys ng support and ganun din naman ikaw. So, wala kayong matinong pag-uusap. Sarili niyo, hindi niyo maayos, no? Ito relasyon pa kaya na to. Paano niyo aayusin? Okay, pero inisip ka nito, yun nga lang, huwag ka mo nang gagawa ng mga maling hakbang sa buhay mo kung mahal mo pa tong taong to. Kagaya na sabi ko kanina sa full spread, is, di ba, pwedeng mas lalo lumala yung sitwasyon sa maling action na gagawin mo. Like, kikilala ka ng bago. Yes. Inisip-isip ka nito. Ngayon, yung plano niya, gusto niya munang bigyan ka ng leksyon Parang yan ang pinapakita sa akin. Outcome, meron tayong charm, apprentice of raindrops. So guys, yung pinapakita sa akin dito, parang parang pigil, no? Alam mo, nagpipigil doon sa pagmamahal. Like, hindi na maipakita yung totoong pagmamahal. Ganon, hindi na maiparamdam ko sa person yung ano yung totoong nararamdaman niya. And may nakikita ko guys, may masakit magsalita dito. Parang isa yun sa naging below the belt, no? Kung paano kinakausap, paano kayo mag-usap, masakit magsalita ang isa sa inyo. Like, may mga panunumbat, no? Yun yung pinapakita dyan. Tignan natin yung zodiac sign. Side ni person, Aquarius, Pisces, Gemini, Cancer, Aries, and Taurus.
Meron tayong Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Taurus, and Capricorn energy sa side ni person. Tignan natin sa side mo, nakaramdaman mo sa person mo. Okay, meron tayong Apprentice of Loud's Ambition. So, diba, medyo dominante yung nakikita kong energy mo. So, kung may title naman kayo, guys, I think masyado kang nagiging controlling doon sa relasyon. So, ayan, kung di ka naman ganito, I think hindi para sa'yo yung reading. Like, baka hindi mo kasi napapansin, no, na may mali sa'yo. Parang feeling ng person mo, medyo gumagaspang yung ugali mo. Or parang medyo nagiging, ano ka, sobra na talaga. Parang, basta as in, nagiging masama ka na kasi gusto mo sa'yo lang siya. Ganon, parang nagiging selfish na. So, yan guys. Pwede kasi na mabait ka dito sa person mo. I mean, mabait ka sa ibang tao, pero sa person mo, ang sama ng ugali mo, parang ganon. Parang siya lang yung hindi mo kayang itrato ng tama. Siguro dahil na rin sa mga na-experience mo sa kanya. So, kung ikaw yung babae, kagaya na sabi ko nga guys, laging pag nagiging toxic yung partner natin, kahit na hindi naman natin sila nakinalang ganun, pag nagbago yan, sabihin yun yung reflection ng mga karelasyon natin. So, kung may nagbago sa'yo, pwede kasing sa kagustuhan mong may magbago dun sa person mo, hindi mo napapansin, ikaw na pala yung nagbabago. Ikaw na pala yung parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Kasi lahat ginawa mo na para na mabago siya eh. Diba? So, I think, mabuting tao ka naman, pero sa kanya lang talaga. Kaya ang tingin sa'yo ng person mo, parang, ba't ang sama mo sa kanya? Okay? Nagiging selfish ka, ganun. Kasi, siya lang yung hindi mo kayang itrato ng maayos. Kasi ambition, guys, eh. Para tong Queen of Spade, no? Si Queen of Spade or Queen of Diamond. Ganun. So, kung sa tarot, guys, Queen of Swords or Queen of Queen of Cups. Nakadepende lang dun sa emosyon. Hindi masyadong pinapagana yung isip, no? Like, basta yun na lang yung umiiral yung emosyon, kung ano yung ginawa niya sa inyo, yun na lang yung nagde-decide sa inyo. Puso mo na lang yung pinakikinggan mo na parang, ito yung nararamdaman ko, nasasaktan ako kung dapat ganito. So, ganon. I think kailangan mo ng kausap. Yes, tama yung ginagawa mo na lumabas ka kasama yung mga friends mo. So, baka may nasasaktan na guys, yan. Kung hindi ka naman to, sabi ko nga guys, huwag ka magalit. Kung hindi naman ikaw to, huwag mong i-claim. Kung hindi ka naman galit sa person mo. Baka may basa akong comment na naman dyan. So, tignan natin. Ano naman yung tingin mo kay person. Meron tayong Master of Clouds, Intellect. So, yung tingin mo sa person mo, someone na matalino eh. Matalino naman siya. Nangihinayang ka rin talaga sa kanya. Yun nga lang, parang kulang sa diskarte. Matalino naman siya, pero yun nga, parang ang ilap ng swerte sa kanya. Ganun mo siya nakikita. Okay? So, tignan natin. O pwede kasi hindi naman siya goal-oriented eh. Ano naman ang hakbang mo dito sa relasyon na to? Magiging plano. Diba? Determination. Ayun na nga yung sinasabi ko guys, na mag-ingat ka sa mga decision mo. Sa halip na yung person mo lang yung toxic dito sa relasyon, nahawa ka na. Kung paano ka mag-decide ngayon, like kung nagkaroon ng separation, maghahanap ka ng iba, tapos hindi mo naman kayang seryosohin, kung baga gusto mo nang gawin panakit butas. So may mga naiisip ka dito guys na parang hindi na tama, no? So hold your breath. Hindi yan, parang hold mo muna yung mga desisyon na yan, guys. Huwag ka masyadong, magpapadalos-dalos. Dala lang to ng emosyon. Huwag ka muna masyadong magdesisyon base sa emosyon na nararamdaman mo ngayon. Kasi baka ikaw, malagay mo sa kapahamakan yung sarili mo. Tapos ikaw pa rin yung magsasuffer sa huli. Okay? Okay. So, tignan natin. Outcome.
Outcome, spirit guide. Meron tayong memory, 6 of raindrops. Ayun kasi, hindi mo siya makalimutan. Inisip ka rin naman kasi ng person mo. Mahal ka naman ito. Yun nga lang guys, gusto niya may mabago sa'yo. Kaya gusto niya ng distant, no? Pwede kasing weeks na kayong ginag-uusap guys, ito ni person. So, nalulungkot ka, nandun yung tuwing maaalala mo siya, magagandang memories na inaalala mo sa kanya, kahit pa paano para maging mabuti naman. Mga ganong scenario guys, no? Okay, so tingnan pa natin. Zodiac sign mo muna. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, ano ba to? Sagittarius, energy. Meron tayong Taurus, Leo, Sagittarius, Capricorn, Libra, and Pisces energy. Okay, meron tayong Scorpio, Libra, Sagittarius, Virgo, Leo, Capricorn. Okay, 3 cards. Saan na ito papunta, Spirit Guide? Saan na ito papunta, Spirit Guide? Meron tayong talking. Diba? Yung interested. Interested, conversing, more awaited message, alright. Text, call, email, hovering. So, ito yung nararamdaman mo. Ikaw yung magsasuffer talaga, guys. Kasi, may mga decision ka na ginawa tapos nalaman ng person mo, sa patunayan niyang hindi talaga worth it na tong relasyon na to. Okay? So, hindi lang ikaw yung sinisisi ko. Alam kong mahal mo yung person mo. Ang problema lang kasi guys, same na kayo. Yun nga lang, mas nagiging mali yung mga decision mo dahil nga, alam mo sa sarili mong tama ka. Okay? Parang rebelde. Parang lagalag na yung nakikita kong personality or emotion na meron ka dito. So, ayan, nag-aantay ka. Gaantay ka na kung ano yung magaganap. Stab in the back, diba? Marirealize mo parang, wait, tanga-tanga ko, bakit ko nagawa to? Dapat hindi ganun yung decision na ginawa ko. So yes, sunglasses, ayan. So nangyari, naging stalker ka ngayon. Okay. Tignan natin yung, okay, love advice. Wala pa rin natin ito yung message. Kukunin ko mamaya. Okay, love advice. Meron tayong reconciliation. Ay, magpaparamdam pala guys eh. Oh, make the effort. So, naka-reverse. I think ikaw yung gagawa ng effort dito. Kailangan bumawi ka. Okay, kasi dito lalaki nakakiss, diba? Pero kung ikaw lalaki ka, so dapat siya yung mag-effort. Pero kung ikaw babae nanonood, dapat siya yung, ikaw yung mag-effort. Ano ba? But, kung ikaw babaeng nanonood, dapat ikaw yung mag-effort, no? Pero kung ikaw yung lalaking nanonood ngayon, dapat ikaw mag-effort. Ganun pa rin. Meron tayong playfulness. Ayan. Maki-sweet-sweet ka muna doon sa person mo. Kunin ko lang yung ating message ni person. Okay. Message. Meron tayong it's time for me to heal now. Diba? Sabi ko sa inyo nagre-recover. So, didistansya talaga guys. Kasi kagaya na sabi ko, parang feeling niya below the belt na itong nangyayari. Hindi na tama, no? Sa inyong dalawa. I want to feel that way again. Namimiss ka niya kung sino ka nung unang-una. Yun yung minahal niya sa'yo. Kung sino ka nun. Parang feeling niya ibang tao ka na ngayon. Hindi na ikaw yung taong minahal niya nun. Laki na ng pinagbago mo. I look for you everywhere. So, di ba? Hinahanap niya yung dating ikaw sa ibang tao. Mahal ka niya, pero yung dating ikaw, kung paano kayo guys nagkakilala mo. Okay? So yun guys, ito lang pong inyong daily love reading. Bukas po God bless and love you all. Bye-bye!